Hindi na tayo magpapaligoy-ligoy doon sa maiinit. Unahin na natin yung usaping West Philippine Sea, mga kababayan, na napabayaan po ng dating Pangulong Duterte. Ano? O eto, Ito sa exercise na ito. O yan, si General Bronner, mga kababayan. Ano po, dahil kung kayo po o tayo ay napopokus na doon sa mga issue o doon sa mga usaping kibuloy, no? Doon sa BP Sara na mga press conference, etc. Ay, ang ating AFP, mga kasundaluhan, mga Marines, lahat na po, hanggang ngayon po, mga kababayan, ay patuloy po, no, sa pagdepensa sa West Philippine Sea. Ano po ba yung balita dyan, mga boss? Ito po, naghahanda po kasi yung ating mga kasandaluhan para patuloy po, no, na ipagtanggol, no, ang karapatan ng Pilipino o ng Pilipinas sa West Philippine Sea. O game, Shiro Kanzaki, shoutout sa iyo. Sabi ni Catherine Lucido, yes, ikulong na si Tambalustay. Sabi ni Peña Francio, umipig, keep up Boss Mark, watching from Toronto, Canada. Game! Ang objective po natin dito sa exercise na ito ay maging dalubhasa yung ating mga sundalo sa territorial defense. Ayan, mga kababayan. Nung panahon ho ng dating Pangulong Duterte, mga kababayan, nakarinig ho ba kayo ng mga ganitong pagsasanay? Hindi, no? Pinauwi yung mga Amerikano, kaya yung yung tropang China, mga kababayan, ay masayang-masaya po. Wala ho tayong narinig dati nung nanunungkulan ng dating Pangulo. Pero ngayon po, sa ating presidente, no? Sa panunungkulan po ni Pangulong Bongbong Marcos, kasama po ang gobyerno ng Pilipinas, kasama po ang AFP, PNP, lahat-lahat na, pati Marines. Patuloy po sila na idinidepensa yung karapatan natin sa West Philippine Sea. Sa kanila kasi wala Parang love na love nila yung China. No, Ma'am Kawamura Dayanara? O, tuloy. Nakatuon sa territorial defense ang ika-8 edisyon ng AFP Joint Exercise Dagat Langit Lupa o AJEX Dagat pa ngayong taon. Ayon kay AFP Chief of Staff, depensa, ha? Nakatuon sa depensa. Kay dating Pangulong Duterte kasi wala lang. No? Wala lang. Status ko na lang para hindi na gumulo. No? Hayaan ko na yung susunod na presidente ang mamroblema dyan. Para ho kasing ganun yun, mga kababayan, yung status ko. No? Sige. Alam ko problema ng bayan namin yun No? Dahil patuloy yung gustong kamkamin yung teritoryo namin. Pero dahil duwag ako bilang presidente, sige, status ko na lang tayo. Para wag nyo kami. Ganun ho. Bahala na kung sino man yung Poncio Pilato na susunod na presidente ang problema niyan. Which is, ngayon po, mga kababayan, yun nga po ang nararanasan ng ating Pangulo. No? At ng mga AFP at ng mga Marines, yun nga po ang nararanasan natin. Bakit? Namihasa po yung China Akala nila sa panahon ng dating Pangulong Duterte, okay na yung ganito, hindi na pumapalag nagkamali ho sila, mga kababayan. Sa pangunguna po ng pamumuno ng ating presidente, Bongbong Marcos, hindi na pwede yung ganun. Yung sa amin ay amin, no? Yung napanalunan namin, sa UNCLOS, dapat mangyari, no? Para sa Pilipinas yan Pero ang naratibo ho, mga kababayan, ang naratibo nung mga yung mga mahilig sumuporta sa China, yung mga vlogger nila, pati ho sila, mga kababayan, pinapalabas po nila sa mamamayang Pilipino na isinusuong ng ating Pangulo ang ating buhay, no? Isinusuong tayo. Pero hindi po ganun, mga kababayan. No? Dinidepensahan lang po ang karapatan natin, mga bossing. No? Lalong-lalo na dyan sa West Philippine Sea. Tuloy ho natin. General Romeo Browner Jr., kabilang sa mga pagsasanay ngayong taon ay command post, field training at cyber exercises. Isa sa pati yung cyber chuchururut
idinamay na din po. Kasi alam naman po natin mga kababayan na ang China po mahilig yung mga manghak ng mga yung kumbaga, yung mga website ng mga gobyerno dyan no? Lahat na nasa kanila. Yung pagpapadala ng mga spy, nabikti na nga tayo ng Alice Guo, etc. na yan, di ba? Sabi ni Baba Yaga Week, si Lord, kailan makukulong, Idol Mark? Hindi ko pa alam no? Mukhang masaya pa ngayon si Lord Pagka yung medyo pagka medyo hearing na yan, kaliwat kanan, baka hindi na makapag-live yan, pagod na. Kaka-attend ng hearing ni Lord. Daming kaso Iba-iba kaso ni Lord. Tuloy, Miss Petchay, shoutout sa inyo. Tama ang information warfighting exercise dahil kabilang ang strategic communication sa defensive operation. So, meron tayong mga grupo ng mga cyber warriors. Ang gagawin po nila is that they will try to defend our network, no? Ayan, di ba nga, yun nga, yung mga ginagawa po ng China, mga kababayan, nang hahak sila para magulo, titignan nila kung ano ang estratehiya nitong bansang kalaban nila o para naman maka-counter-attack agad nila, mga bossing. Pero dahil nga po ito, pinag-aaralan nila maigi kung paano tayo makakadepensa ng mas maayos. Pati po yung sa internet, pati po mga website ay papangalagaan. Ay siguraduhin nyo lang po, General Bronner, dahil madami pong nawawala at madami silang natutuklasan kapag nahahak yung ating mga website. Sabi ni John Marvin Cometa, agree ako dito, keyboard warriors, kunin na mga DDS. Matatapang po yung mga DDS na yan. Lalong-lalo na po kapag yung kalaban nila hindi makakalusot doon sa screen, no? Kapag lumulusot, kunyari, kung sakali, kung may kalaban, no? Pero lumulusot doon sa screen, hindi ho magta-type yung mga yan. Takot ho yung mga yan, mga bossing. Di ba? Diyan lang naman matatapang ang mga DDS, mga kababayan. Yung tipo bang pa-interview, yung tipo bang pa-press conference, doon lang ho. Pero kapag kayong sinabi, sige, magduelo na tayo, hindi na po dumadating. No? Kagaya na lang po nung anak, nung leader nila. Mananampal daw ho. Hanggang ngayon, wala pa din ho nasasampal. Hanggang ngayon, pangarap pa din po ni Baste Duterte na sampalin. Kaya po, manang-mana, yung mga DDS sa kanila. Pag sa comment section, tatapang biglang sasabihan ka pa niyan. Baka ka. Baka sino ba yun? Yung lagi nilang pinambabala. Baka mapersilapid ka. Akala nyo naman maaabutan nyo akong mag-isa na naglalakad. Siyempre hindi. Alam ko kung sino yung mga kalaban no? Alam mo kung sino yung mga kalaban. Bakit ka papaisa? May pera ka naman pangkuha ng security. Di magtambak ako ng security sa paligid ko.